So before muna natin ikutan tong si Easy Ride 150 Fi, dito na muna tayo sa kanyang technical specs. Of course, this one guys is still powered by 149.6cc, 4-stroke air-cooled overhead cam, and Fi. Ito ay merong malaking fuel tank capacity na 10 liters, kaya naman sa long ride guys ay hindi ka na mabibitin pa. Tapos sa mga nagtatanong, ano bang available color nito? Meron po itong black, blue, red, at saka white. At meron ding timbang na 108 kilograms. So, ayan guys, dito na tayo sa kanyang overall looks. So, first time ko ma-vlog ito guys. Itong candy red. And for me talagang, kung idadaan nyo to sa kalsada, talagang napaka-eye-catching niya dahil nga sa napakatingkad niyang kulay. So, yung pagkakared niya guys is hindi lasaw, and for me, goods na goods yan. Alam niyo yung kulay ng mga sports car, parang ganun yung kulay niya sa personal. So, dito tayo guys. Ayan, wala kayong masyado makikitang sticker or decals dito sa front. Dito lang sa bandang side, yung pangalan niya ng Motorstar. And dito sa side, ayan, Motorstar. Tapos may lining na. Ayan, para siyang white na parang silver. Ayan, isang lining lang yan. Tapos dito, meron siyang emblem na Easy Ride 150 Fi. So, sticker itong 150 Fi, guys. Itong Easy Ride lang yung emblem niya. Ayan. So, diba? Napaka-eye-catchy niya. So, sa headlight, guys, ganun pa rin naman, kagaya dun sa nauna kong na-review. LED. Turn signal is LED. Ginamitan pa rin siya ng telescopic fork suspension. Single disc, single path. Ayan. Sa mga nagtatanong, maka-ABS ba? Well, itong nakikita nyo nakikita nyo yung wire na to guys, tsaka dito. Hindi po siya ABS. Para to sa kanyang speedometer para malaman nyo kung ilang odo na. No? Tapos, sa tire naman, same lang din kagaya ng dati. Tire size is 130 by 60 by 13. And sa mga nagtatanong, tubeless ba? Yes po, tubeless na po ang tire ni Easy Ride 150 Fi. Tapos meron din pala siyang sticker dito guys na sports. Ayan. So, di ba napaka-eye-catching niya. And ganoon din, same lang din sa kanyang ka-lookalike na si NMAX, merong wind visor for better aerodynamics. Sa side, ayan, meron kang option for cruising style. So, pwede kang mag-upright, pwede ka ding ayan, cruising style. Tapos, ang fuel tank niya guys, nandito, 10 liters yan. So, ito yung bukasan ng fuel tanks. Ayan yung bukasan niya. And sa seat, ito yung bukasan niya. Dapat kasi nakatutok siya sa seat. Tapos saka mo pipindutin yung seat. So, sa seat niya guys, pakita ko sa inyo gano'ng kalaki. Ayun. So, napakalaki na ng seat niya guys. And marami na kayo mailalagay dito pag maglo-long ride kayo. Kagaya ng raincoats, papers ng motor, mga gamit nyo. Ayan. Pero kung hindi pa siya enough, dahil nga, meron siyang abang na bracket for top box. Pwede kayo magpakapikit ng top box. And for me, malaking tulong na din to kasi usually pag ganitong scooter walang bracket for top box, kailangan mo pang bumili. No, tanggalin mo yung stock, tapos bili ka ng ganito. Pero ito, if ever merong base plate yung top box nyo, tapik nyo lang, screw nyo lang, and good to go na kayo. Kasi yung seat lick ko guys, meron akong top box. Kasi gamit na gamit yun. If ever, mamamalengke ako or pupunta ako ng mall or mag-rides, gamit na gamit. So dito, sa kanyang mga buttons and switches, nandito yung kanyang kill switch off, activated, park light switch, electric start. Sa kabila is nandito yung high beam, low beam, pass light, tapos turn signal switch, horn. At saka sa susi naman, yayamanin din yung susi guys. Susi pa lang, o diba? Ganda. Motorstar. So meron ka pang spare key. Sa packet, same lang din sila ni NMAX guys. Ayan, tapos meron siyang charging port dito. Pwede mo ilagay yung phone mo, pero kung ayaw mo naman, pwede ka magpalagay ng cellphone holder. So, meron siyang dalawang USB outlet sa cellphone. And for me, goods na goods yan. Makaka-charge ka ng dalawang phone mo dito. Tapos meron pa siyang isang packet dito. Ayan. Diba? Malalim na din. Tapos, sa dashboard, same lang din naman kay NMAX. Meron siyang fuel gauge, speedometer, odometer, trip 1, trip 2, at ayan. So, makikita mo din dito kung yung average fuel consumption mo. So, hindi ko na lang ito pina-activate guys. No? Same lang din naman sila ng info kasi. Tapos, nandito yung select at saka button na pang-adjust dito sa dashboard. Then dito, papansin nyo, ayan, ganda din ang design dito guys. Diba? Pati dito ang ganda din. Nag-complement yung kulay niya, pati dito. Ayan.
Sa seat naman, meron siyang generous seat cushion. So, comfy kayo pag naglo-long ride kayo. Kasi napakalambot po ng kutsyon niya, tsaka napaka-kabal. Sa side, ayan, ito. So, naka-air-cooled pa rin siya. Ayan, sa tambucho niya may heat guard, syempre, pang-protekta sa legs mo, sa legs sa angkas mo. Kaka-dual shock absorber siya, tire hugger, meron din siya. Tapos, disc brake, yung braking system sa likod. At saka yung tire niya dito guys, tire size 130 by 60 by 13, tubeless pa rin. And then, kung mapapansin nyo, naka-LED po yung kanyang taillight, maging yung turn signal light. Tapos, kung mapapansin nyo din dito, may ilaw na din siya ng plaka guys. And for me, goods na goods yan para mas visible yung plate nyo sa gabi. No? Tapos, naka-reflectorize na din para added visibility sa inyong rides. Pati dito. Diba? Nice! Next, dito tayo sa bilang side. Ano mo meron dito? And meron din siyang emblem dito guys na Easy Ride. Siyempre yung kanyang displacement 150 Fi. Nandito yung kanyang panggilid air filter. Kickstart, yes, meron pa. So, if ever maubos na yan ng gasolina, meron pa kayong mapag-asa na mapapandar tong motor na to. Center stand, side stand, pillion step ng angkas. Ayan, napaka-durable. And for me, goods na goods yan. So, ayan. Yung kanyang, syempre yung kanyang apakan, no? So, itong si Easy Ride Motorstar 150 Fi, napaganda nito gamitin pang long ride. So, kung hindi nyo afford yung kalungkalike nito na si NMAX, well, I highly recommend this one. So, Motorstar, masasabi kong nire-recommend ko si Motorstar guys. Kasi before ako nagkaroon ng iba ko pang mga motor, yung pinakauna kong naging motor guys is si Motorstar. And wala akong ibang masabi. Napaganda ng makina, mabilis tumakbo. Depende na lang din yan guys sa pag-aalaga nyo kung kailan tatagal. Kasi lahat naman ng motor masisira, depende lang sa maintenance ninyo, no? So, highly recommended Motorstar. So, ngayon, pag-usapan natin yung presyo niya kung magkano siya ngayong 2025. So, kung bet nyo tong scooter na to guys, ito ngayon ay merong updated price na 79,000 pesos. Pero kung gusto nyo nang kunin ng hulugan, of course, meron siya down payment na 7,000 at monthly sa 3 years na 3,520. Pero kung ayaw nyo naman ng 3 years, meron siyang 2 years. Meron siyang 1 year, 6 months, 18 months, 30 months. Depende na lang sa inyo kung ano yung gusto nyo magiging monthly dito. And this one guys is available dito sa may Motorstar Panapo City branch. Full address nasa screen, maging sa description box para mas makapag-inquire kayo regarding sa scooter nila. And kung may question pa kayo guys regarding sa motor na to, comment na lang kayo sa baba or else message nyo ako sa aking Facebook page, Langga Guerra. So, ayun guys. Ride safe and peace out.